Hi guys! So, taxation law naman tayo, no? Pre-week. Sa taxation law, alam naman natin na combine ito sa commercial law. At alam din naman natin na sa bar exam, first day ito sa bar exam, mas marami po magiging tanong sa commercial law kumpara sa taxation law. Kasi ganoon naman po yung naging trend for, ano ba, since my bar exam. Yung bar exam ko kasi kasama yung tax sa political law, no? Along with labor law. Ngayon naman, kasali niya siya sa commercial law, no? Alam naman natin na hindi po gano'n kadami yung tanong like before, no, ng mga 2019, 2018 bar na talagang exhaustive, no? Ngayon, more on 4 or 5 questions will do. Baka 6 questions tops, no? So, ang expectation po natin is let's not, paano ba? Let's not overwhelm ourselves sa taxation law. No? Kasi sabihin natin, alam naman natin ang pinakamahirap na topic sa taxation law is income tax. Huwag po tayo masyadong ma-pressure. Okay, kasi hindi naman puro income tax ang itatanong sa atin. Magtatanong ng real property tax 'yan, 'di ba? Magtatanong ng, FAN, 'di ba? PAN at saka FAN. Magtatanong din po ng ano, VAT, 'no? At saka yung mas mga simple po na taxation na topics like donors tax and, estate tax. So, huwag tayong masyadong ma-overwhelm. Simulan natin sa VAT, 'no? Para medyo mahirap at the same time kayang i-absorb, no? Later on natin, ihuhuli natin sa lecture natin yung income tax kasi yun ang pinaka pahirap sa lahat. Okay, so sa VAT po, no? Vatable transactions, no? After ko po i-tackle to, magbabanggit tayo ng ilang mga VAT exempt transactions under the law, no? Under the tax code para makita nyo, mapag-relate natin. Kasi ang usual po na tinatanong sa bar, is this a vatable transaction? So, paano mo siya malalaman kung vatable siya o hindi? Siyempre, titingnan mo kung pasok ba siya sa general principles of VAT or VAT exempt siya. Kasi kahit naman po zero rated yung transaction, kung tatanungin ka ng is this a vatable transaction, tama. Vatable siya, VAT at 0% VAT. But vatable, no? So, tama ang sagot mo, vatable siya, yes or no. Doon tatama yung sagot mo sa yes or no, vatable ba siya o hindi. Di ba? So, ang kalaban po talaga ng general principles nitong sa vatable transaction is VAT exempt transaction. So, with that being said, how when is there vatable transaction, no? May mga nabanggit po dito, no, specifically sa tax code natin, yung section 106, di ba? Nakalagay dyan, real property, held primarily for sale to customers, blah, blah, blah. The right or the privilege to use patent, blah, blah, blah. The right or the privilege to use in the Philippines, any commercial, blah, 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 sa equipment. Masyado pong mahirap, no? Ang suggestion ko po sa inyo, hindi nyo na kailangan to. No? Hindi naman sa hindi nyo, basahin nyo naman, of course, no, para maintindihan nyo. Pero what I'm trying to say is, you don't have to memorize these things. Kasi nga, you have limited capacity sa isip. No? Lahat naman tayo may limitation. First day po ito, 3 subjects nyo. Tapos ito pa yung pinaka-minor sa lahat. Kasi ang pinaka-big deal talaga dyan, syempre, political law. Di ba? Doon nyo rin matetesting kung kinakabahan kayo o hindi first exam of the bar, di ba? So, political law talaga ang pinaka, ano talaga ng first day. Dapat galingan natin, no? Kasi dapat, we need to set the tone correctly. Di ba? Ganun mo malalaman no? Basically, parang sa basketball lang yan, first quarter pa lang, sineset mo na yung tono ng laro na talagang you will dominate this game. 'Di ba? You will not start late, no? Hindi ka magi-start ng late, hindi ka magi-gain ng momentum late, sa third day mo pa magi-gain, hindi ganoon. First day pa lang magi-gain mo ng momentum. How do we do that? Let's be professional sa political law. Talagang galingan natin. Okay? And then nakita mo, the moral will be up kasi marami kang nasagot sa political law, it will trickle down sa ibang mga subjects. Okay, anyway, no? So sa tax tayo ulit, no? Section 106. Yung mga nakasulat na yun, may mahaba rito yung ayan, sa sale of services or use or lease of properties, ang haba. Lease or the use of the right, privilege to use any copyright, blah, blah, blah. The lease of the use of the right to use any industrial, commercial, scientific equipment, the supply of scientific, technical, industrial, you don't have to memorize all these things. 8 yan. Tapos yung doon sa taas, ilan sa taas? 6 ay 5 na ganyan, di ba?
Radio, television, satellite transmission, and cable television time. It's too complicated. No? Hindi po siya gano'n, no? Kasi sa tax pa lang, ang dami mo na kailangang isipin. Eh. Meron ka pang CTA na iisipin na wala naman dito sa NARC yung mga principles, di ba? So we need to budget properly yung isip natin. So with that being said, ano dapat ang kailangan tumatak sa isip nyo? Yung pong buong Section 105. Yan, no? It is unforgivable kung hindi nyo talaga memorized, mastered yung 4 paragraphs under Section 105. So who are the persons liable for value-added tax? No, any person who, in the course of trade or business, that's the most important phrase there. In the course of trade or business. Yan di gagamitin natin later on, no, na pagbabasihan natin. Okay? Ano ang pagkakaiba nitong, parang ano yung, how do we, ano ba? Clearly compare, no? Contrast Section 105 at sa VAT exempt transactions. Anyway, so any person who in the course of trade or business sells, no, barters, exchanges, yun yung unang chunk, tandaan nyo sells, barters, exchanges, that's the first chunk. Second chunk is leases, goods, or properties, no? Second chunk. Third chunk is renders services. Kaya po, no, trivia lang, ang law firm, vatable, di ba? Ang law firm, trabaho ng law firm, pag nag-charge sa kliyente, dapat subject to VAT. No? Kasi, services yun, no? In the course of trade or business. Third chunk yun. And last chunk is, any person who imports shall be imposed to the value-added tax. Shall be subject to the value-added tax. So, 4 na chunks po yan, Sells, barters, exchanges, leases, goods, or properties, no? Renders services, tapos imports. Tandaan niyo yung first 3, kailangan in the course of trade or business. Kaya pag pinarentahan mo yung bahay mo, no, kasi nag-ibang bansa ka na, hindi po vatable yung transaction na yun. Kasi hindi naman siya in the course of trade or business. Okay? Kasi hindi ka naman nagde-negosyo, hindi ka naman engaged in real estate business, 'di ba? Pinarentahan mo lang siya kasi ng ibang bansa ka. Marami pong ganyan, no? It's very relatable. Marami pong gumagawa ng ganyan sa Pilipinas. So, pwedeng tanong sa inyo sa bar, no? Baka pag tinanong kayo ng basic like that, baka hindi natin masagot precisely. Ganun po ang sagot kasi hindi na kailangan sabihin pa yung Section 108 letter A na mahaba yan. The sale or exchange of services means the performance of all kinds of services in the Philippines. Hindi nyo na kailangan sabihin pa. Okay? Stay in the pocket. Ang argument natin is hindi po siya in the course of trade or business. The leasing of this residential house by the OFW was not done in the course of trade or business. It was merely done because he went abroad. So it is not subject to VAT. Okay. Something like that, no? So, tandaan niyo yung first 3, yung lease, yung render services, saka sale, exchange, barter, kailangan in the course of trade or business. Pero tatandaan niyo to, ang importation po, it doesn't matter. Sa general rule. Sa general rule. Ang importation po, kahit na hindi ka nagde-negosyo, once you import something subject to VAT. Nag-import ka ng kotse kasi marami kang pera, nag-import ka ng luxury car from Europe. Supercar, hindi lang luxury car. You imported a supercar from Europe, question. Di ba, for personal use mo yan, hindi naman siya for trade or business. Is that subject to VAT? The answer is yes. Okay. O ngayon, no, bago binibidahan ko na kayo, no, hanggat hindi pa tayo bumabalik sa board natin. Ayan. Ngayon, ano po ang pagkakaiba sa nature ng payment? Nature. Process of payment for products for sale in the course of trade or business with respect to payment of VAT and goods, things that are imported, no, with respect to payment of VAT. Tandaan nyo po, kapag nagbenta ka ng property sa Pilipinas, nagbenta ka ng kape, nagbenta ka ng milk tea, nagbenta ka ng takoyaki, no? Lahat yan, nagnegosyo ka. At malaking negosyo mo, siyempre, bago ka maging vatable, malaki dapat yung business, di ba? May gross sale tayo may threshold ng gross sale tayong hinahanap, di ba?
O sabihin natin na meet mo, no, 10 million ang sales mo for the year. Sa coffee shop, sa takoyaki mo, or sa milk tea mo. Who will pay the VAT, no? Who will be the statutory taxpayer? Yan. Di ba? Mga dialogue ng ano, for the purposes of the bar. Who is the statutory taxpayer in case there is a sale in the course of trade or business of coffee, milk tea, takoyaki? The answer is the seller. Okay? Seller po ang magbabayad ng VAT sa BIR. Ano ba pagkakaiba niyan sa importer? Sa importer po, yung buyer ang magbabayad. Siyempre, mag-i-import ka ng something, malamang binili mo yun abroad. Common sense, di ba? Binili mo yung kotse abroad, supercar. In that case po, hindi yung European brand ang magbabayad ng VAT. Ang magbabayad po ng VAT, yung nag-import ng property sa Philippines. Yan po ang pagkakaiba. Okay? At ulit, yun ang pangalawang pagkakaiba. Ang unang pagkakaiba nga, unang pagkakaiba, in the course of trade or business. Pangalawang pagkakaiba niyan, no? Hindi ito na-discuss sa mga ano natin, no, sa mga materials natin so far. Sa mga books yung differentiate natin yung first chunk ng section 105 first sentence at saka yung ibang chunks, no? Sa importation, hindi kailangan in the course of trade or business, no? And who will pay? The importer. So, the buyer in this case ng VAT sa BIR. At may pangatlo pong pagkakaiba, no? Kailangan ma-meet yung 3 million sales na threshold sa sale, barter, exchange, no? Yung ano tawag dyan, annual gross sales or receipts, no? Kailangan ma-meet bago po siya maging subject to VAT, vatable transaction, no? On the other hand, sa ano, irrespective po sa amount pag importation, no? Hindi po kailangan 10 million yung i-import mo bago ka maging vatable. Vatable sa kahit na 100,000, no? Nag-import ka ng ano, gusto mo yung laptop mo gawa sa Europe, subject to VAT yan. Okay? I'm just making sure. 3 million, yes. Sale or release of goods, no? Or performance of services, 3 million. Kailangan, no, sa yun yung first 3 chunks, di ba? Sale, exchange, barter, first chunk. Second chunk is lease of goods or property. Third chunk is rendering services. For all these chunks, 3 million. Sa importation, nothing. Walang kailangan threshold for that. Okay? Anyway, let's go to the next paragraph ng section 105. No? The value-added tax is an indirect tax. Yan. And the amount of tax may be shifted or passed onto the buyer, transferee, or lessee of the goods, properties, or services. So what does that mean? Ibig po sa, ano ba pagkakaiba ng indirect tax at saka direct tax? Tatanayin kayo, no? Explain the difference between indirect and direct tax. Ganito lang po yan. Pag sinabi nating direct tax, the burden and pag sinabi mong direct tax, no, yung impact at saka yung incidence, no, of taxation falls on the same person. Ano po ba another word for impact? Liability. Liability to the government. Liability to the BIR. The liability to the BIR and the burden of taxation falls on the same person. Ano po example niyan? Income tax. Di ba? Who is liable? The taxpayer, no? So sabihin natin, like me, no? I'm not, sabihin natin, ano ko, lawyer na self-practicing. Sabihin natin. Ako ang liable, di ba? Sa BIR to pay my taxes. And on top of that, I will have the burden, no? So kung magkano naubos ko sa, anyway, yung pag sinabi mo kasing burden, yung ano, yan yung who will feel, yun. Yan. When you see burden, in simpler terms, who feels? Yun. Who feels the price increase? Yan.
Because of taxation. Yan. Yun ang ibig sabihin, yun ang parang in my understanding, no? How I make it simple, yun lang yun, no? Pag sinabi mong impact, liability, who will pay to the BIR? Pag sinabi mong incidence burden, who will feel the increase of prices? Because of this VAT. Because of VAT, no? Kasi po, no, sabi nga sa Section 105, value-added tax is an indirect tax and the amount of tax may be shifted or passed on to the buyer. So that means, no, pwedeng ipasa yung pagtaas ng presyo dun sa consumer basically hanggang pababa. Kung nagsimula ka from manufacturer, no, to the consumer, pasa ng pasa. Manufacturer, distributor, retailer, consumer, pasa ng pasa basically. Siyempre, magbabayad ng VAT yung manufacturer, magbabayad ng VAT yung distributor kasi lahat sila in the course of trade or business eh. From distributor, magbabayad yan ng tax. Di ba? Ipapasa yung burden dun sa retailer. Retailer, ipapasa rin yung burden sa consumer. So, sino po talaga ang naka-feel ng pag-increase ng presyo ng produkto? Yung end consumer kasi the ball stops sa kanya. 'Di ba? Basically, siya na po ang last, 'di ba? Siya na yung last wala na the transactions, 'di ba? End with him, 'di ba? It ends with him, no? Kasi consumption na siya. 'Di ba? Iba, trading in the course of trade or business sa kanya, consumption na. So, the consumer feels the burden or the incidence of taxation because he will feel the increase in the price because of the value-added tax. The other persons can pass it or shift it, no? So ngayon, what is indirect tax? So that being said, no? An indirect tax is a tax where the impact or the liability and the incidence, no, or the burden, no, they fall on different persons. Yan. Because the former, no, the person who who feels the impact yan of taxation will shift, will transfer, okay, the burden to another person. O yun, no? So the person who will feel, no, who will suffer, who will endure the impact of taxation will shift the burden, will shift the burden to another person, no? So how will it be shifted? It will be part of the purchase price. Okay. So yeah, we're settled there, no? So basic, no? Super basic ng second paragraph na yun. Next tayo, ito medyo mas technical, no? The phrase in the course of trade or business means the regular conduct or pursuit of a commercial or an economic activity. Ayan. Sabihin natin, no? Yun nga, yung OFW question natin, no? Mag-ibang bansa, tapos yung tinitira niyang bahay, pinakupahan niya sa iba. Sasabihin mo, this is not subject to VAT because it is a lease, di ba? Because the property was leased not in the course of trade or business. So tatanungin, siyempre ngayon, explain yan, di ba? You need to explain your position, di ba, sa bar exam. Di naman pwedeng tapos ka agad doon, di ba? How can you say na merong nawalang in the course of trade or business in this case? Yan yung third paragraph. See, kaya di niyo po kailangan pumunta to sa specific example sa section 106 saka 108. Hindi kailangan, no? Masyadong mahirap for that. So that's how you will justify your answer. So sabihin mo, the lease, no, of this property, no, was not in the course of trade or business of the OFW. Why? So next sentence nyo. In the course of trade or business means the regular conduct or pursuit of a commercial or economic activity. In this case, no, the OFW did not regularly pursue the leasing of property as his or her commercial or economic activity. Again, ako po, napakahilig ko lagi ko sinasabi ito. Sa isang provision, ano pinaka-important lagi dyan? Yung adjective. It's the adjective, no? The answers, no, are often in the adjectives or itong mga parang phrases na to in the course of trade or business sa ganyan.
At this point guys, magbabar na kayo. Most likely na aamoy nyo na rin yan. Meron na rin kayong scent. No, sinasabi ko na to, no, baka dito lumabas yung tanong. Diyan po normally, doon sa mga parang phrases, isang chunk na ganun, or sa adjectives like ito, means the regular conduct or pursuit of commercial or economic activity. In this case, the OFW conducted or pursued a commercial activity, but it was not regular. That's how you'll answer that. Hindi nyo kailangan ng cases, pag ganun ka-basic yung tanong. Hindi nyo kailangan sobrang dami nyo i-memorize sa tax code para masagot nyo. It was irregular in this spot. At this point, it was irregular. It was only done for one instance. Di ba? And the OFW merely leased his property because he has work overseas. Thus, not vatable. Yan. Di ba? Ganun po. Subject ba siya sa income tax? That's another topic. Pero sa vatable, di po siya vatable, no? Isa pang ano rito, no, isa pang important chunk dito, yung including transactions incidental thereto. Ano po ang usual example niya, no? The phrase in the course of trade or business means the regular conduct or pursuit of a commercial or an economic activity, including transactions incidental thereto. So, ang classic example po dyan yung sa Mindanao geothermal case, no? Tama ba ako doon? Mindanao geothermal? Yes, tama. Tama naman, no? Nangyari doon, di ba geothermal nga sila, so power plant. Ibinenta yung sasakyan na ginagamit doon sa power plant, no? So tanong, yung bang pagbenta ng sasakyan na yun, is that subject to VAT? The answer is yes. Kasi that is a transaction incidental. To what? Ano ba ibig sabihin ng salitang thereto? Alam nyo nga, no, sa mga provisions na ganyan, yung mga salitang thereto, therein, kailangan binubuo nyo. Para for your ano na lang, for your comprehension na lang. Tama naman siya, no? Siyempre, para mas maiksi, tama naman, no? Mas maiksi provision. Pero para sa atin, no? For the purposes of understanding the provision, gusto ko buuin natin. Including transactions incidental to what yan? Incidental to the regular conduct or pursuit of a commercial or economic activity. Yan ang ibig sabihin yan. So, buuin natin yung thought. The phrase in the course of trade or business means the regular conduct or pursuit of commercial or economic activity, including transactions incidental to the regular conduct or pursuit of commercial or economic activity. So, attorney, sa Mindanao geothermal case, ano ba yung regular conduct or pursuit nitong geothermal company na to? Di malamang power plant. Diba? Sa power plant, diba? Sa power plant, kailangan mo ng cars. Ibinenta mo yung cars. Sold. This is incidental to the conduct of, to the regular conduct or to the regular pursuit of business by the power plant. Kasi the power plant, in order to conduct its business, it has vast lands, di ba? Malaki yung land na kino-cover ng mga ganyan. It is big, di ba? It is a large area, large parcel of land. You need vehicles for people to move around. Use of vehicle, in other words, is regular part of its commercial activity. So, once these vehicles are sold, that is incidental. See? Ganun po dapat, sana, para masimple para sa lahat. Yun po ang ano niyan, yun ang basically simplified para talagang malinaw sa inyo. Ganun po ang style. O sabihin natin, vatable person, malaking coffee shop. O ngayon, syempre, ang coffee machine, ang espresso machine, may wear and tear yan, di ba? Naluluma. Wala namang makinang hindi naluluma, di ba? O naluma. O syempre, bibili ng bago. Yung luma, itatapon mo ba? Hindi, ibebenta mo, di ba? Baka may gustong gumamit, no? And so on. Na ibang tao. Pag mo binenta yung espresso machine na yun, vatable ba? The answer is yes, using this principle. Why? A coffee shop, in the regular conduct of its business, it must use espresso machines. Paano kung gagawa ng kape, wala kang espresso machine? So now, the sale of these espresso machines is incidental to
the business of a coffee shop. See, 'di ba? Ngayon yun naman ang sinasabi ko sa inyo lagi, 'no, kung meron sinasabi ko sa inyo gumawa tayo ng sarili nating example, 'no? Like yung gano'n, 'di ba, everyday life. Sinasabi ko I get it, 'no, it's easier said than done. Mahirap talaga siya 'no, madali siyang sabihin in principle like what I do. Pero ang isa ko palang tip 'no, sasabihin ko 'to sa mga law students na nakaka-meet ko din. Sabihin natin nakakuha ka ng example sa Supreme Court cases ng mga facts na ganyan. Like ito, straightforward. Power plant, kailangan ng kotse, 'no, binenta yung kotse. Yung pagbenta daw ng kotse, vatable. O ngayon, how can we use this as a pattern? Can we apply this to other instances in our lives? O yun, I need to write that down, no? Hack ko din para mag-ano, pag nag-lecture ako soon, sasabihin ko, paano ko yung gagawa ng sarili yung example? Find patterns. Ihambing nyo yung nangyari doon sa kaso sa mga nangyayari sa totoong buhay. Ayan. Wait lang ha. Give me a sec, itatype ko lang sa notes ko. Baka may similar. Ayan. Baka may similar na ganito pangyayari. Uh, ano ba? Find patterns in cases. Ayan, like this one, no? Meron akong may point pa akong sasabihin. I will just make sure na nakalimutan ko kasi kung ano yung brand ng kotse eh. Sandali lang, hanapin ko lang doon sa geothermal case. Ayan. Pajero ba ito? I forgot. Asan siya? Megawatt geothermal plant. Nissan Patrol. Ayun. Nissan Patrol. Ano ba yung sinabi kong unang Pajero? Mali. O, ayan. Nissan Patrol. Yes. Okay. Ayan. Hindi siya isolated transaction. No? It's a transaction incidental to the conduct of business by Mindanao Geothermal. So, same thing po, di ba, sa coffee shop. Kung ngayon makakagawa na kayo ng sarili nyong mga examples out of that o sa restaurant naman tayo. As bakery. Bakery, binenta yung pang-bake. Kasi bibili sila ng bago, that's vatable. Ganun. Di ba? So now you can make your own examples din. Okay, lalo naman sa logistics company. Ibinenta yung truck. O di incidental there to yun, di ba? Incidental there too. The sale of that truck that was used by a logistics company, vatable. Di ba? Ganon, something like that, no? Next natin kailangang matandaan dito sa Section 105 is by any person regardless of whether or not the person engaged therein is a non-stock, non-profit, private organization or government entity. Okay, so that means subject po to VAT. No? Kahit na non-profit ka, no? Subject pa rin to VAT yung binebenta mo. Okay? Or government entity. Okay? Last, ito. Medyo baka nami-miss out natin to. The rule of regularity, to the contrary notwithstanding, no? Services as defined in this code rendered in the Philippines by non-resident foreign person shall be considered as being rendered in the course of trade or business. Ano po ibig sabihin nito? Sabihin natin, non-resident foreign. No? So foreign, ano po context nito? Foreign corporation. Tapos hindi siya hindi siya engaged in trade or business in the Philippines. Kasi pag sinabi mong non-resident foreign corporation, that means a foreign corporation that is not engaged in trade or business in the Philippines. Pag sinabi mong resident foreign corporation, engaged in trade or business in the Philippines. So pag sinabi nating
Non-resident foreign corporation, hindi siya nag-engage ng business sa Philippines. Sabihin natin, isolated transaction. Pumunta sa Pilipinas, nag-render ng services to a domestic company. Sabihin natin, consulting lang. O ayan. The foreign corporation, nagpadala ng consultants, no, ng mga consultant dito sa Pilipinas. Kasi nagpa-consult yung domestic corporation. Tanong, yung bang consultancy services na yun? Once lang naman, no? Aalis na sila after. Is that subject to VAT? The answer is yes. Kasi the rule of regularity notwithstanding, services rendered in the Philippines by non-resident foreign persons shall be considered as being rendered in the course of trade or business. So, ano implication nun? Sale of services, render services, course of trade or business, vatable transaction. Okay. So, with that being said, no, tingnan natin yung polar opposite, no? VAT-exempt transactions tayo. Sa VAT-exempt transactions, makikita nyo, marami po ritong instances kung saan yung sale talaga in the course of trade or business. Pero dahil policy ng gobyerno, policy ng estado, ine-exempt po sila from VAT. Pero kung makikita nyo po, i-analyze natin yung ibang mga ginagawa dito, negosyo talaga. Okay? In the course of trade or business talaga. Example, unang-una, ayan, no? Sale or importation of agricultural and marine food products in their original state, livestock and poultry. Very timely, baboy yan. Oh, sabihin natin 100,000 baboy mo, hindi ka ba in the course of trade or business? Nagbenta ka ng baboy from you to the palengke. 100 baboy yung bebenta mo. That is trade or business. However, we not exempt. Diba? So, ganun po ang analysis. That was actually a sale in the course of trade or business. But the law specifically says that it is exempt from VAT. So, hindi siya vatable. Why? No? Ba't tingin nyo bakit ganun ng ano? Minsan kasi kailangan din natin kailangan natin bigyan ng reasoning bakit ganyan, no? We don't need, wag lang tayong magsettle sa what, no? We also need to settle why, di ba? Why did the Congress, no, enact this, no, provision? Bakit po ipinasok yan? What's the reasoning behind the law? What's the purpose? Wag lang palang reasoning. What's the purpose? Kasi pag sinabi mong purpose, ano ba layunin? Ano ba gusto ng objective ng Estado, ng Congress? Ba't nila inilagay yan? Pag sinabi mong reason, bakit nilagay? Okay? Iba yung ano yung layunin. Minsan depende, no? Basta dapat talaga in law school, no? In bar exams, sa bar exams, you just need to make sense of things. Kasi ng hack mo para maalala mo lahat ng dapat mo maalala. No? Hindi, ako, I haven't experienced naman, no? Hindi naman ako nainom ng mga, yung memory supplements, no? So I am not the guy na makakapag-recommend ng ano dapat ang kainin, no? Kinakain ko lang din noon puro Skyflakes saka Hansel kaya tumaba ako. So hindi ako yung gano'n, no? Hindi ako I don't know about those things. Ang alam ko lang, para mo makabisado yung mga bagay, you just need to make sense of them. Why is this there? Why is this provision in the code? O yun lang. So, pwede mong isipin, reasoning. Kasi may conflict of interest, kaya nilagay yan. Kaya po inilagay yan, kaya ang mga confidential employees na rank and file, sekretarya ng CEO, bakit hindi sila pwedeng sumali sa union? Rank and file sila, di ba? Kawawa naman sila. Ang reason is, may conflict of interest. No? May reasoning behind the law. O in this case naman, ang gamitin natin, policy na pinupush ng gobyerno. Bakit ang sale of agricultural products in their original state, why is this exempt from VAT? The answer is, siyempre, kailangan protektahan natin mga magsasaka natin. Yan yun. Di ba? Huwag nating pahirapan yung magsasaka. Di ba yun yung original state eh? O di ba, kaanin nung kamatis, ibinenta yung kamatis, walang VAT. Di ba? Ganon din yung letter B. Fertilizers, kasi nga, para sa magsasaka. Di ba? Let's help the fishermen. Naging fishermen, magsasaka nga. Let's help the farmers. Okay? Move tayo. Ano pa ako ng iba? Check pa tayo ng iba. Yung importation of personal and household effects. Yan, di ba? Kasi nga, di ba, ang general rule nga, lahat ng types of importation,
vatable. Pero pag personal and household effects, exempt. 'Di ba? Exempt from VAT, no? Kasi siyempre, personal effects naman 'yan, eh, 'di ba? Personal na gamit naman 'yan. May isa akong gustong i-point out dito yung halimbawa, yung sale ng drugs, hypertension, diabetes, 'di ba? 'Yan, negosyo 'yan. Negosyo 'yan, 'di ba? Yung pagbebenta ng mga gamot, negosyo 'yan, malaking negosyo nga 'yan, eh, 'di ba? Malaki mga nagiging pera sa sale ng drugs. Pero siyempre para na rin po ito sa mga may sakit kasi 'yun ang normal na sakit sa Pilipinas, 'di ba? Diabetes, 'di ba, high cholesterol, 'no? 'Yung mga dialogue natin, eh. Hypertension, okey? Kasi malakas sa rice saka sa matabang food. So, you get the point. Cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney diseases, 'no? 'Yan ang usual na mga sakit sa Philippines. So, kahit na in the course of trade or business naman talaga 'yan, bina-VAT exempt siya, okey? Gano'n po, 'no? Tandaan niyo mahaba 'yan, 'no? Ang haba nitong, exempt transactions na 'yan hanggang ano siya, hanggang CC. So, ilan, 29. Tapos mahaba pa, 'di naman maiksi yung 29 na items na yun, 'di ba? Paragraphs din on paragraphs. You just need to make sense of things, ang sinasabi ko sa inyo, okey? Like yan, lease of a residential unit with a monthly rental not exceeding 15,000 pesos. Sabihin natin ang context nito ano, ayan, gawan natin example yung OFW. Sabihin natin yung OFW malaki yung, condo, 'no? So, ang renta ng condo niya 50K. 50K siya bago siya 100K sabihin natin 'no, pang penthouse levels na. Oh, 100K ang renta monthly na inimpose niya dun sa lessee niya. Kanya yun 'no, property owned niya yung owned property niya yun, nag-ibang bansa nga siya. So, pinapakita niya sa iba 100K per month. Vatable ba yun o hindi? Hindi, kasi nga hindi siya regular conduct or pursuit of commercial or economic activity. O ngayon ano yung context nito? Lease of a residential unit with a monthly rental not exceeding 15,000 pesos. Ang ibig po sabihin nito, kahit na yan talaga negosyo, meron siya 100 condominium units, 100 apartment units, sabi. Malaki yan, complex na yan, di ba? Levels eh. Pag pinagdugtong-duktong mo yan, complex na yan. Pero sabihin natin, ang renta ng each person sa loob, 10,000 lang. Bakit siya hindi vatable? Para na rin doon sa nagli-lease. Kasi 'pag nilagyan mo ng VAT 'yan, 'pag sinubject mo to VAT, tataas yung renta. Eh, kaya nga mababa yung rental kasi nga we need to be price sensitive. Kapag dinatabol mo yung transaction na 'yan, ang impact of taxation napupunta kanino? Kay, property owner. But the burden, the incidence will be passed on to the lessee, to the resident, to the tenant. So, sino natalo? Yung tenant. Kaya po 'pag 15,000 lang yung rent 'no, 'pag hindi 100,000 kaya siya VAT exempt to protect the consumer. See? Yan po ang ano niya 'no, yun yung tema niyan at saka yung low cost housing. 'Di ba 'pag 'di ganon kamahal yung lupa, hindi ganon kamahal yung house and lot, wala ding VAT, VAT exempt din. To protect the consumer, to protect the buyer, 'di ba? O yun namang sale of, agricultural products in their original state, 'di ba? To protect talaga yung mga magsasaka basically, 'no? At saka ang hirap naman, 'di ba, ang hirap magsasaka tapos nasa field ta's biglang 'di ba, mahirap din siya i-track in the first place, 'di ba? Yun ang point din naman, ang hirap i-track nun, 'di ba? Ako taga-probinsya ako 'no, ang usual naman na transaksyon sa mga ani-ani kaliwaan talaga. Paano naman ang hirap naman i-VAT nun, 'di ba? Kaani, benta agad, oh, 'di ba, isasakay na sa truck. So, ano siya talaga para sa farmers din, 'no. Ito naman para sa consumer, 'di ba? Oh, pero sabihin natin ano, pero yun nga yung una kong question 'no, OFW 100,000, isa lang yung nirerentang unit, yung kanya. Kasi ng ibang bansa siya, so pinarenta muna niya sa iba. Hindi siya vatable, not because nasa VAT exempt transaction siya, hindi yun,
Kaya po siya hindi vatable kasi hindi siya pasok sa general principle under Section 105. Wala pong, there is no business. Yun ang point ko. Wala pong business in the first place. So why would you tax this person ng VAT? On the other hand, dito po sa VAT-exempt transactions, karamihan po dito negosyo talaga. Karamihan negosyo. Nagbenta ka ng pang-diabetes. Paano ka magbebenta ng gamot na pang-diabetes? Eh may prescription yan. So ibig sabihin nyo nagbenta, negosyo talaga. Di ba? Kasi you need a lot of documentation para makapagbenta ka na niresetang gamot eh. Oh, with that being said, business yan. Pero we need to protect the consumer, kaya VAT exempt transaction. Kasi nga, marami, banig-banig ang bumibili ng diabetes medicine, di ba? Banig-banig yan, hindi lang yan padala-dalawa. You get the point. Same thing dito, pag mababa yung rental sa residential unit, eh paano tingnan nyo? List of commercial unit, sabihin natin rumenta para sa ano? Ano ba nirentang maliit lang na space? Money changer. Hindi, malaki pala yun. Delikado. Mali, mali, mali. Ano ba, ano? Fishballan. O, yan. Somayan. Somayan. O, yan ang tinitinda niya. Somay. Maliit lang yung, ano, mga 5 to 10 square meters lang ang kailangan yan. Baka ngalis, baka food cart lang eh. O, magkano renta nung somayan na yun? 10,000 sabihin natin. Malapit sa, ano siya? Malapit sa high foot traffic area. Yung bang renta na yun subject to VAT? The answer is yes. The answer is yes, subject to siya to VAT kasi yung VAT exempt transaction dito, residential unit. Kahit na 7,000 lang yung renta nun, hindi siya pasok. On top of that, malamang yung nagparenta doon, negosyo niya yun. Diba? Sabi ko nga, yung Somaya na yun, yung Somay business na yun, sa high foot traffic siya nagtayo. Malamang, yung mga nasa high foot traffic areas, commercial building siya na, negosyo talaga nila, yung real estate developer yan. So kapag yun, no? So kapag nagbayad yung may-ari nung may business na yun dun sa commercial real estate developer, may kahalong VAT. Pwedeng VAT inclusive, pwedeng VAT exclusive, pwedeng 7.5 plus yun. No? O pwedeng 7.5, all VAT included na. VAT inclusive na. All VAT included, VAT inclusive na. Nakita niyo po ba 'yung ano? Alam ko mahirap tong output-input VAT na to, no? Pero ako sa inyo, no, total naman, hindi naman 20 questions ang itatanong sa inyo sa bar on tax. Kailangan talaga ni-relate nyo sa real life. So pag nakita po yun, sabihin natin, di ba, commercial real estate developer nga. Pag in-issue official receipt dun sa ano, kasi malaki big time yan, di yung gross sales niyan, gross receipts ng commercial real estate developer, malamang lagpas 3 million, di ba? So pag nag-issue po ng official receipt yan dun sa ano, siyempre, magbabayad ng 7.5 yung tao, yung may-ari ng siomai, business, bibigyan ng resibo nung commercial real estate developer, nakalagay po dun yung VAT. Pwedeng VAT inclusive, pwedeng VAT exclusive. Pero may VAT yun. Okay? Okay, move tayo sa next topic natin, no? Sa ano tayo? Itong VAT refund na tayo, no? VAT refund for zero-rated sales. Okay, so tandaan nyo, ito laging tinatanong. Based sa ano namin, sa tally namin, nakailan ba ito? Tinatanong yan 5 times, no? 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. So in other words, talagang 50% chance na matatanong kayo if we will base sa stats. 50% chance matatanong kayo. In jurisdiction of the CTA, 9 times tinanong. So 90% chance itatanong kayo sa inyo sa bar yan. Anyway, dito 50%, di ba? So, bago natin malaman, bago tayo pumunta dito sa 90-day period, whatever, kailangan malaman muna natin kung eligible yung taxpayer for VAT refund on zero-rated sales. Yun muna. Okay? Kasi yun ang step 1 eh. So, ano po ang 5 requisites?
para VAT refund, no? Validly apply for VAT refund on zero-rated sales. May 5. Una is dapat the taxpayer must be VAT registered. Malamang. Di ba? Hindi naman eligible for zero-rated sale ang taong hindi VAT registered eh. Di ba? Correlate na lang, sabihin natin, hindi ka VAT registered and nag-export ka. Export sale. Alam naman natin ang export sale in general, zero-rated dyan. Di ba? Zero-rated dyan. Ngayon, kapag hindi ka VAT registered kapag hindi ka nag-register ng VAT, nasa VAT exempt transaction ka papasok. Ayan, no? Nasa number tuloy letter O. Export sales by persons who are not VAT registered are considered as VAT exempt. But if the export sale was made by a VAT registered person, that will be subject to VAT at 0% or zero-rated sale. Kaya, dapat VAT registered ka. Kasi magkakaroon ka lang ng number 2 kung meron ang number 1. Okay, basically, they go magkapatid. Okay, magkapatid yan. Kaya magkapatid. Oh. Kapatid yan, no? One cannot go without the other. Okay? Next. The application must be filed within 2 years from the close of the taxable quarter when the sale was made, no? So, ano po ba yung mga quarters sa tax, no? So, depende, calendar year ba o fiscal year? Ayan, ano, napagpasok na natin lahat. Pag sinabi mong calendar year, huwag na lang tayo sa calendar, mahirap yung fiscal eh, no? Kasi fiscal year is a year, no, that ends on a day other than the last day of December. Okay. Pag sinabi mong calendar year, it is a year that ends on 12-month period. Puno lang. 12-month period that ends, no, on the last day of December. O yan. So basically, pag calendar year, December 31 ang last day mo. So ano yung 4 na quarters dyan? Dapat talaga, meron kayong sinusulat talaga sa kalit na no? Isusulat nyo talaga, wag nyo lang i-memorize. First quarter is January hanggang March. Kasi 12 divided by 4 quarters is 3. So, ayan. Next quarter, April to June. Okay, June tayo. Patapos yung quarter na to, bayad ng tax ulit. Next is July to September. Ang last quarter po ng taon is October hanggang December. 31. Okay? So, sabihin natin, yung zero-rated sale nangyari doon tayo ngayon, nangyari on May. Let's say, nangyari yung zero-rated sale, Mayo. Kailan ang deadline mo to file the tax refund? 2 years from June. 2 years from the close of the taxable quarter when the sale was made. Hindi po 2 years from May. Kasi maka-close lang po yung taxable quarter, Hunyo, June 30. Doon mo bibilangin yung 2 years. O sa malamang, June kung 2024 yun, hindi sa 2026 na June. Diba? June 2024, o June 2026 ang deadline nung 2-year period for the application of tax credit certificate or tax refund. Pag sinabi mong tax credit certificate, bibigyan ka lang ng certificate ng BIR. And you can use that certificate to pay your other tax dues. Pag sinabi mo refund, cash talaga ibibigay sa'yo. Okay? O last tayo. Ito, exempt transitional input tax. Ano po ba itong transitional input tax, no? Punta tayo sa yan. Wala ako. Ayun, Section 111 letter A. Dalawa yan eh. Transitional input tax at saka presumptive income input tax. Doon na lang tayo sa transitional, no? Ano po nakalagay sa transitional input tax, no? A person who becomes liable to VAT or any person who elects to be a VAT registered
person. Doon lang tayo sa liable to VAT na lang tayo. Huwag na doon sa who elects. Liable to VAT na lang. Shall be allowed an input tax on his beginning inventory of goods, materials, and supplies equivalent to 2% of the value of the inventory or the actual value added tax paid on such goods, materials, and supplies, whichever is higher, which shall be creditable against the output tax. So, ibig ko sabihin, ang transitional input tax yan ito. Sige nga, ano ba yan? Ayoko na sana mag-discuss ng input-output eh. Kasi nasa pre-week na tayo eh. Itatakal lang natin mabilis. Buburahin ko tong